So yun mga tol, gagawa tayo ngayon ng video kung paano magpa-change DL or change ng driver license na non-pro to professional driver license. Yun yung mga tatalakayin natin dito sa video na to, no? So wag na nating pahabain pa, let's go! Ayan, so syempre, ang unang-unang kailangan natin is yung license natin. Dapat license holder na tayo ng non-professional. Tapos, kapag meron na tayong non-pro na license natin, ang next na kailangan natin is yung portal. Sa online yon, yung portal na sinasabi ko, no? Kasi, kailangan nyo mag-exam doon sa portal. Pero kung hindi ka pa license holder na non-pro, so ano ka muna, magpa student license ka muna, tapos magpa non-pro ka. Kapag nakagawa ka na ng account mo sa sa portal, mag-e-exam ka doon. So hanapin mo lang yung nasa sa may top right. Yan, top right. Makikita mo doon yung parang toga. Pindutin mo yon, tapos yung unang-una nun, yun yung exam mo. Tapos after mo mag-exam doon, ano mo na siya, print mo na online. Print mo online yung result kapag nakapasa ka. Ang kagandahan dun sa online, pwede ka mag-try kung bumagsak ka, no? Pero dun sa pangalawang exam mo, which is yung sa sa LTO na, hindi ka na pwedeng mag-try dun, no? Isang try lang talaga siya. So, kung kapag bumagsak ka dun, babalik ka kinabukasan. Pero kung written exam yung sa inyo, sa LTO dyan sa inyo, kailangan mo ng halos 1 week yata bago ka makapag-exam ulit. Pero kapag computerized na yung exam dyan sa inyo, pwede kahit kinabukasan bumalik ka na agad. Pwede yon. Hanggang sa maipasa mo yung exam, no? Kapag meron ka ng portal at nakapag-exam ka na, yung TIN. So, kailangan mo ng TIN. Hindi sila tumatanggap ng TIN number lang. Kailangan nila is yung TIN ID talaga. Kasi nung pumunta ako doon, TIN number lang yung present ko. Sabi ko, okay lang ba TIN number? Sabi, hindi daw pwede yon. Kailangan daw TIN ID. So, kumuha pa ako ng TIN ID. Yan. So, gagawa din. Mayroon din akong video doon about sa pagkuha ng TIN ID, no? Mabilisan na yon. Hindi na siya yung kagaya nung sobrang hassle na pipila ka ng matagal. Tapos, kailangan mo pumunta ng maaga, no? Hindi na ganun yung pagkuha ng TIN ID ngayon. So, anyway, balik tayo sa topic. So, yun nga yung kailangan mo kapag kukuha ka ng driver license is TIN ID. Tapos, after nun, kuha na ng form, no? Kung kaya mo mag-print online ng form, mag-print ka na lang online para at least kapag pumunta ka doon, ready na talaga, mag-e-exam ka na lang, no? Bibigyan ka na lang ng number, tapos hintayin mo na lang yung number na yon. So, mas mapapadali ka doon. Tapos yung mga requirements, ipa-xerox mo na kagaya ng TIN ID, ipa-xerox mo na siya. Balik tama yun lang, TIN ID, tapos after ng TIN ID yung result, ipa-print mo yung result. Basta makikita mo naman yung once na nag-exam ka na doon, makikita mo doon yung result, kunyari 80%, makikita mo doon. I-click mo lang yon, tapos may nakalagay doon download. Tapos pagka-download noon, ayun, magda-download na siya as PNG yata yun. Pupunta siya sa Google Drive mo. Tapos ipa-print mo yon na pumasa ka. Tapos i-attach mo na siya doon sa tatlo, yung form, yung tawag dito, yung photocopy nung or Xerox copy nung TIN ID mo, tapos yung result, no? So yun yung tatlo na kailangan mo. Tapos syempre yung driver license mo, kukunin din nila yon, yung non-professional na driver license mo. So after nun, mag-e-exam ka na sa taas. Ay, sa taas. Kasi dito sa amin sa LTO, dito sa amin, sa taas kasi ako nag-exam, kaya nasabi kong sa taas. Yeah, so hintayin mo na lang yon. Kapag napasa mo na yung mga
form na kailangan mo, kailangan nila, form na kailangan nila, iintayin mo na lang na matawag ka para sa exam. Tapos after nun, yun, magbabayad ka na. Tapos ang license doon, depende kung ano siya. Depende kung ang license dyan sa inyo is may card na. So dito kasi sa akin, ang license ko is ano pa lang, papel pa rin siya. Sabi nung LTO, tatawagan na lang daw ako kapag may card na, no. Yun. Tapos tinanong ko na rin sa LTO kung pwede ko bang i-present yung digital ID. Yun yung ID doon sa portal, no. Sabi mismo nung LTO, sabi na pwede mo daw i-present yung ID mo sa portal. Kaya nga daw ginawa yun para sa ganon. Huwag kayo iiyak. Nga tayo dito kasi may nawalan ng preno ditong truck eh. Lagi kasi dito sa amin may nawawalan ng preno ng truck. May isa akong video nun kasi hindi ko dala kasi yung dalawang camera kaya hindi ko na videohan. Ito kung makita nyo to. Yan, nahagip yan. Pati itong tricycle yata, nahagip din. Tumaob yun. Ayan, kung titingnan nyo yung itong baba. Yan, ito yung truck na tumagilid. Bumagsak yan mismo. Yan, ito. Yung trailer. Tapos tingnan nyo, natanggal siya oh. Natanggal siya sa pagkaka-attach doon sa likod ng truck. Yan. So anyway, balik tayo sa topic. Yun nga, sabi ng LTO is pwede mo naman daw i-present yung digital ID mo. Kasi doon naman daw yun yung purpose. Yun naman daw ang purpose nun, no? Pero hindi pwede yung screenshot. Kailangan talagang ilalagin mo sa LTO portal. Sa website mismo. No, para makita din siyempre na magche-checkpoint sa'yo kung policeman yan or LTO, makikita nila na nag-login ka talaga dun sa mismong portal ng LTO, no? Na hindi mo lang siya basta inedit. Yeah, kasi makikita nila yun eh. So, ang disadvantage lang doon kapag mabagal yung data mo, yari ka. Maghihintay ka talaga. Kasi kailangan nilang makita yun. Hindi ka naman nila papalampasin na, sir, mabagal yung data ko eh. Hindi pwede yun. Kaya dalahin nyo pa rin kung papel pa rin yung license nyo, dalahin nyo pa rin yun. At least nasa box nyo or nasa bag nyo. Ang disadvantage kasi doon napakalaki kung ipapalaminate mo siya, di ba? Napakalaki nun. Kung hindi mo naman ipapalaminate, pag nabasa, masisira. Ayun, kaya kung kung malakas naman yung data mo, i-present mo na lang yung online, yung digital ID mo. Pwede naman daw yun, sabi ng LTO. Pero hindi ko alam kung tatanggapin din ng mga pulis yun, yung ganong ID, no? So anyway, yun lang naman ang ating process sa LTO. Ang tips ko lang is agahan nyo yung pagpunta dun sa LTO para at least maaga din kayong matapos, no? Tsaka kumpletuhin nyo na lahat ng requirements, no? Ulitin ko, syempre yung non-driver license mo, TIN ID. TIN ID po ang kailangan, hindi po TIN number. Tapos, yung form, kung may makukuha kang form or mapiprint ka na form, yan, mag-fill up ka na. Tapos, Xerox copy ng iyong TIN ID. Yun lang naman ang mga kailangan mo. At sana makatulong to sa inyo, no? So anyway, yun lang. Sana makatulong sa inyo to. Maraming salamat.